Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-SK, magandang araw po sa inyo. At ito, ulit tayo sa Joyette's Farm at general cleaning. Maglilinis po tayo ng kapaligiran dahil masyado na pong mataas ang damo at yung mga nilagay nung dati nating caretaker na patong-patong na sapin-sapin na hindi magandang tignan at delikado pa rin at maaaring bahayan ng daga o ng ahas. Ayan, pinapalinis natin kay Gerald ngayon na tanggalin yung mga nilagay na iklugan sa ilalim ng kambing na tagpi-tagpi talaga sa masyado niyang nilagay dun sa loob ng ilalim ng, kaya yung tae ng kambing nasasahod dun sa nilagay niyang yero sa ibabaw. So ayan, kailangan talagang linisin ng gusto at hindi magandang tingnan at hindi healthy sa ating kambing at sa mga bibi rin, dahil yung napopondong dumi ng kambing sa ihi ay hindi maganda at mangangamoy ng gusto at yan, tabi-tabi po sa mga kumakain at naglilinis po tayo. Kaya yan. At yung mga dumi ng kambing pinapaipon ko kay Gerald sa isang lugar para magawa namin fertilizer pagdating ng araw. Pagka medyo na na siya. Nagtagal na ng konti at wala na yung init ba ng yung may halong ihi. So ayan, bayaan natin siyang tumagal muna bago natin gamitin fertilizer. So ayan, tuloy ang paglilinis ni Gerald. Yan, at medyo na na niya, lisya na niya yung iklogan. Wala nang nangiiklog kasi siguro yun nga, medyo magulo, parang yun, tumigil na ng iklog yung mga bibi, kaya pinalis na natin para luminis ang ilalim ng kambing at para hindi ma-stress yung ating mga kambing, malinis at walang maamoy na dumi. Yan, at medyo nahugot na yung isa, so ito na lang isang din-dismantle niya. Ayan. So pag nalinis yan, magka-grass cutter naman siya sa kapaligiran kasi medyo mataas na rin yung damo. Dahil nakakita na siya ng ahas na ulop na cobra. Medyo maliit nga lang, pero yun, nakita niya na marumi kasi kaya pinupuntahan. So actually wala pa naman sa loob ng kulungan ng mga livestock natin, nasa labas pa lang. So siguro hindi siya makapasok sa loob, natatakot din siya dahil panay huni nung ating bingala. So panay ang tili nung ating bingala, lalo nung makita yung ahas ng bingala sa labas ng kulungan na gumagapang, nag-ingay na yan. Kaya napansin ni Gerald na ba't maingay. So tinignan niya, yun, nakita rin niya yung ahas. Medyo may kaliitan lang na konti.
pero may kamandag na dahil ano na siya, medyo malaki na ng konti sa hinlalaki. So, siyempre, kailangan na natin maglinis. Baka pasukin ng ahas yung loob ng ating kulungan. Kaya, yun. Yan, pinatanggal ko kay Gerald lahat ng nakalagay sa ilalim ng kulungan. At papalitan na lang namin ng medyo maganda ng konti. So, yung hindi masukal tignan, yung kailangan yung talagang malinis ang pagkagawa. So, maaari din yung kulungan na ginawa niya para sa sisiw, yung brother, kung makikita nyo yung sa metolda, parang hindi pa rin ayos. May iklugan niya sa ilalim din. So, pero walang sahuran ng tain ng mga sisiw just in case, no? So, kaya medyo babaguhin natin yan at tatanggalin natin yung mga lahat ng nakadikit o kalat dyan sa paikot ng farm para malinis tingnan. Ayan. Si Gerald at konti na lang yung kanyang dinidismantle. Medyo tapos na siya dyan. So, yun. At lilipat na siya pagkatapos dyan sa grass cutting. Ayan, kasi kung mapapansin nyo, yung nahatak niya, kita nyo, buong kawayan yung nilagay niya dyan. At gumawa siya ng sahig. Gawa siya ng sahig. Orang minangat baru tayo sa kinakalabas. Nakatouch pa rin sa lupa, no? So, hindi ko alam kung anong diskarte yung ginawa ng yung dati, yung natatandaan niyo, yung mother. Ayan, marami talaga hindi maganda pagagawa at hindi dapat ando din sa all the way sa ilalim. Yeah, kaya hindi malilinis. So, dapat nilagay lang niya sa gilid at hindi niya nilagay yung tapat ng kainan ng kambing. So, yan. So, pinatanggal natin para nakita niyo yung yero ikinabit din sa taas. Puro tali po ng alambre yan ang ginawa niya. Hanggang sa baba, taas, puro tali ng alambre. Talagang maganda. Ayun, ito yung yero. Bili ng bili. Ayan. Gusto niya, diskarte niya na ang gagawin. Ayaw niyang sumunod. Ayaw niya sumunod sa akin, no? So, kung ano lang magustuhan niyang gawin, yun lang ang gagawin niya. So, yan yung nangyari. So, yan. At konti na lang at malilinis na ni Gerald yan para yung ating kambing hindi na masyadong may stress sa amoy, no? Ayan. Konti na lang. Hirap na to si Gerald kung paano tanggalin kasi nga kung saan nanggagaling yung mga tali ng alambre. Ayan. So, mahirap. No, nahirapan din siya magtanggal. So, pero tapos na at ito nililinis na nga. So, ito medyo ayusin natin yan at lalagyan natin ng talagang kulungan o iklugan na maganda at ihiwalay na natin dyan. So gagawa tayo ng pwesto nila sa malapit sa dulo sa ilalim ng mangga.
Yeah, yun ang next project natin, no? Pagkatapos linisin. Ayan mga ka-SK, oh. Kung nakita nyo, ayan, oh. Kita nyo yung inabsorb nung yung nilagay niyang ano yan, yero, dun sa ibabaw ng iklugan. Isipin nyo, paano lilinisin yan, di ba? Halos sagad dun sa sahig. So, mangyari, tataas na lang yung dumi at yung sahig baka matabunan later on. So, walang access talaga kung paano linisin yung kinabit niya. Talagang galing mag-isip, no? Kaya yun, kailangan baklasin talaga lahat. Ang layo ko parang nai-stress na ako pag naiisip ko dahil sa amoy pa lang ma-stress ka na sigurado. Yan, pero sa ngayon ayos na, medyo malilinis na ng gusto niyan. So yun, at natanggal na at na lang, dilinisin na lang sa ilalim. Ayan, at least kahit pa paano wala na siyang harang sa ilalim, no? So siyempre, pag malinis na ganyan, kahit yung ahas may ilang pumasok dyan. Dahil alam niya pag malinis na ganyan, may taong nakabantay. So ayan. Kaya maaaring wala pa naman siyang nakikita na radiator sa loob ng kulungan, no? Yung kung ano man yung dapat pumasok diyan na mapinsala yung ating livestock, o wala pa naman. So yun lang yung nag-iisang yun, nakita nga yung ahas na medyo maliit lang naman. Pero alam mo, may kalamandag na yun kasi isa cobra. Yan. So, yun. Kaya naglinis kami. General cleaning. So, yan. Kita nyo yung na nakukolekta ni Gerald na dumi ng kambing. So, kailangan malinis. Kasi ang dami na sa ilalim. So, kailangan matanggal na yan. At iipunin namin para kasi fertilizer ba. Pwedeng lagay sa sa puno ng mga prutas, no? So, pero hindi pa namin i-apply agad yan. Kailangan ma-stack muna ng ilang, at least mahigit isang buwan yung para matanggal yung init o yung acid ng tae ng kambing bago natin ilagay sa halaman para sigurado tayo na hindi mamamatay ating halaman na medyo nakahinga nga, ika nga, at talagang totoong fertilizer na yun, na organic, walang chemical. So yan, talagang yan, makikita nyo na yung mga bibi at parang lumuwag ang kanilang ginagalawan. Ayan, malinis na sa ilalim. Talagang tanggal na lahat. So ayan mga ka-SK at yan ang aming gagawin talaga, general cleaning dahil marumi na talaga. Mataas ang damo, saka yung mga iklugan doon, hindi pwedeng linisin. Ayun, at solve na natanggal na ni Gerald yung
kalat dun sa ilalim. So ngayon pag tapos nitong paglilinis dito sa ilalim ng ating bahay ng kambing at yun, mag-grass cutter para malinis yung kapaligiran namin, no? At alis muna lahat ng basura, tapos yun nga, yung tumataas na damo, i-grass cutter natin para malinis yung kapaligiran, you know. Ayan. 1,000 years later. 1,000 years later. Ayan mga ka-SK, at pagkatas magmerienda, kumain, ayan, grass cutter naman para hanggat hindi umuulan, grass cutter muna tayo para yung kapaligiran natin ay malinis at hindi dandaanan ng mga ahas. Pagka malinis, may ilang silang dumaan at madali mo silang makita dahil malinis, so makakaiwas ka at para hindi mo sila matamaan. Yan ang ating purpose, malinis. Yan mga ka-SK, at kita nyo naman, ang bilis, ayan, nag-grass cutter na. So, yan mga ka-SK, no? Kailangan yung paikot niyan, mula dun sa likod, sa tagiliran, sa harapan, yan, kailangan mag-grass cutter ng gusto at para malinis. Kasi hindi naman pwedeng kainin ng kambing yan dahil basa, nag-uulan, so hindi makakain. So hanggat hindi pwedeng kainin, muna natin, i-grass cutter muna natin para magandang tignan. At total, madali naman lumaki yan. Ayan. Ayan, at mga ka-SK, medyo malaki-laki na itong at medyo mahapon na. At marami-rami na rin nalinis si Jerel. Ayan. Ayos lang para makapagpahinga na siya after this. Ayan. Pero nakita nyo, malinis na yung ating kulungan. So ngayon gagawa tayo ng panibago, para meron naman iklugan yung ating mga baby. Ayan. Ayan, binabanatan pa rin niya yung damo sa kapaligiran ng bahay, no? Kasi pinalinis ko nga dahil mahirap masukal at tumataas na rin yung damo. Kailangan natin grass cutter. Siyempre sa tabing bahayan meron siyang anak na takbo ng takbo, so kailangan malinis para sigurado tayo wala nga tayong tatamaan dyan. Siguradong makikita natin. Ayan mga ka-SK, konti na lang yung harap at sa side na lang ang titried ni Jerel. Medyo matagal-tagal na rin siya nag grass cutter, no? Yan, at malapit na, at bukas move naman ng panibagong gawain. Marami pa tayong gagawin sa farm. Ayan, malapit na mga ka-SK. At last na tong part na to na kanyang grass cutter. So halos paikot malinis na. Kaya yan,
At saglit nalinis niya lahat mula dun sa kulungan. At pinalinis natin hanggang dito sa paikot, paligid ng bahay. Malinis na. Ng grass cutter na lahat. Yan. Kaya medyo konti na lang yung lilinisin niya, yung sa mga malayo-layo na doon sa bahay na may mga damo. Yun na lang yung grass cutter niya. Pero dito pa ikot, malinis na mga ka-SK. Dan kasi kailangan namin mag general cleaning kasi tumataas na yung damo. At may nakita na rin siyang ahas na cobra. So kaya kailangan maglinis na. Saka yung sa may kulungan, pinatanggal natin yung mga pinaglalagay nung nakaraang caretaker natin na grabe yung masyadong talagang hindi maganda. Babahayan talaga ng daga saka ng ahas. Lalo na may pagkain sila dyan, yung mga iklog o yung mga sisiw. Yan, kasi patong-patong dun eh. Hindi maganda. Kaya ngayon, malinis na. Ayan, maraming salamat Gerald at nalinis mo agad. Lubos ako nagpapasalamat. Shoutout sa iyo dyan. At sa inyong misis, maraming salamat. Mga ka-SK, dito lang po muna at kita-kita tayo sa susunod na upload. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat-ingat po kayo kung saan man kayo naroon. At shoutout din sa aking mga subscriber at silent viewer. At maraming salamat din po sa aking mga kaibigan dyan sa Pilipinas. Sige po. At dito lang po muna. At kita-kita tayo sa susunod na upload. Ingat po kayo dyan and God bless. Bye-bye.